Why is water important? Man uses water in a variety of ways: drinking, washing, cooking, irrigation, generating electricity, and other things. Now, did you know that it takes 2 to 5 gallons to brush your teeth, 1.5 to 4 gallons each flush of the toilet, 17 to 24 gallons to take a shower or bath, and 35 to 50 gallons each load of the washing machine? Many of our activities make water unfit for consumption. Although there is sufficient water to meet human needs, our activities pollute it, and the way we are using it create avoidable scarcity in many areas. In relation to our topic, we conducted an interview with a representative from the Department of Environment and Natural Resources, or DENR. Okay, so we're here with Ma'am Karen Pacpaco of EID DANR for a more detailed discussion on water pollution. Okay, hi ma'am. Ma'am, first, let's define water pollution. Water pollution, basically, siya yung pagdumi ng tubig natin dahil sa maraming factors, basically organic waste and domestic waste, meaning yung mga waste galing sa ating mga kanya-kanyang bahay. So, ano naman po yung extent ng water pollution? Ang extent ng water pollution natin, especially here in the Philippines, lalo na doon sa mga urban cities, sa urban cities, madumi. Makikita naman punong-puno ng basura. So, pag punong-puno yan ng basura, huwag mo lang i-expect na may isda pang mabubuhay dyan. Then, malaking epekto rin syempre yung waste galing sa mga natin dahil wala tayong sewage treatment facility na maayos. Kaya lahat ng yan napupunta sa mga katubigan natin. So ma'am, what do you think are the major problems in water pollution that our society is facing right now? Major problems in water pollution, garbage disposal. Then, yung isang sinight ko nga, na wala tayong water sewage treatment facility na para i-treat sana yung mga galing sa inidoro natin at yung mga ginagamit natin pag naglaba tayo, nag-flush ng toilet. So, lahat ng yan ang bagsak sa rivers and eventually sa Manila Bay. Kaya, ganun katindi yung problema. How long have you had these problems naman po? Medyo matagal na. Simula ng unlad, nagkaroon nga ng rapid urbanization ang bansa natin. At makikita mo rin naman yung sa epekto ng yung sinasabi nga nila, katulad pag yung sa ilog, sa kwento nung sa ilog Pasig na dati-rati ang ganda-ganda, tapos ngayon, burak, puno-puno ng burak. So, yun ang ganun na katagal. Ma'am, what are the dominating causes of these problems? Dominating causes, yung bukod sa yung sa problema ng basura, isang malaking factor talaga yung action na ng tao towards disposal ng garbage nila, na tingin nila yung mga estero, mga ilog, pwedeng tapunan yan dahil pinili nga. Akala nila hindi babalik. Pero yun ang masamang epekto lang kasi dahil doon naapektuhan yung mga groundwater reserves natin na yun yung talagang source ng fresh water na iniinom natin. Nako-contaminate siya. So, kaya ka nagkakaroon ng problema na sa health problems. How will you describe the condition of Philippine waters as of today based on documented facts? Philippine waters as of today is not good. Pero may mga efforts naman to correct yung problema. At mas nagiging mataas naman na yung awareness ng mga tao na kita nila yung significance ng healthy environment, ng
dirty water. So, yun nga lang, masyadong malalim na yung, masyadong malaki na yung problema na nakaharap. Kaya medyo hindi rin ganun kabilis yung pag-solusyon sa water situation. Follow-up question lang po. Do you think po, yung mga technologies natin ngayon, yung mga improvements natin ngayon, will they be able to sustain the water needs of the communities? Meron, sinasabi din nila na if ever nga dumating sa punto na maging wala na tayong mainom na tubig, so isang option diba yung dagat, gagawin ng parang maging drinkable. Kaya lang yung technology daw is very, very expensive. So, ngayon, may mga paraan naman na hindi ganun kamahal, pero kailangan mo mag-invest ng time and effort, like sa pagtatanim. Ayun, ko nabagay kanina, pero pagtatanim ng mga puno, kung tatamnan lahat ng mga watershed areas natin, yung ganyan, patuloy yung pag-supply ng tubig without parang depending so much on yung technologies. Kasi pag dumating ka sa punto na yun, ibig sabihin, medyo irreversible na, diba, yung problema. So ngayon, may magagawa pa. Kaya, gawin na lang. Diba? What are the possible solutions for the problems? What are being done by our government to address these problems regarding water pollution? On water pollution, marami namang isang particular law, yung Philippine Clean Water Act. So, lahat siya na comprehensive siya na pag-manage ng water natin, lahat ng sangay ng gobyerno, lahat ng yung lokal na pamahalaan at yung lahat ng sector magtutulong-tulong para ma-manage ng maayos. Bukod doon, may mga programa rin kami na nakafocus on water, the improvement yung water situation natin, at saka yung kalagayan ng mga rivers and esteros natin. One particular program na yung pinabalit ko yung Adapt and Estero program namin, na ang kasama ay private sector at local government and yung estero communities. Dahil kung wala sila, hindi sila aware na kailangan nilang alagaan yung mga estero nila, walang mangyayari sa efforts ng gobyerno para linisin yung mga estero. Ma'am, last question. Okay. What is your message for the citizens of the country, especially us youth? Ang message is tama na continue lang yung pagiging aware dahil very, very much aware na kayo sa situation natin ngayon. Hindi na kayo makakaligtas. So, yung awareness na yun, plus yung i-instill na yung habits, yung good environmental habits na maaari yung mga basura na matuto na sanang mag-segregate, tapos mag-recycle, tapos wag mag-aksaya ng resources, water, electricity, lahat. Dahil lahat ang yan nakaka-apekto sa kalagayan ng ating environment.